reklamo ninyo, hindi kayo nasahuran sa ginawa nyong serbisyo? Yes, sir. Pero nag-cash advance na ho ako kagad sa kanila ng 10,000. So, bakit po cash advance? Di ba dapat kung meron na silang nagawang serbisyo, ay dapat po mamayaran na sila? Maaaring magawa ko po yan ng paraan hanggang po mga Miyerkules po next week. Kaya nyo pa bang maghintay hanggang next week? Ang hindi ka kakain ng ilang oras, 3 beses ang araw. Yan pa kaya next week pa? Pero naging malinaw ba from the start na, kumbaga, kung magkano ba yung mga sasahurin nyo dyan? Kumbaga, meron ba kayong mga kontrata? Tiwala ako dun sa kaibigan niya na kaibigan ko rin. Based lang sa verbal na agreement? Yes, sir. Matanong ko lang, ikaw ba ay talagang licensed architect? Hindi po ako board passer pero architect ako. Bakit mo inahayaang tawagin kang architect? Di ka naman pala board passer, hindi ka lisensyado. Sir, based on our records po, Architect Ted Barcase and or Architect Builders Incorporated is not registered with PICAP po. Is this registered under Quezon City BPLD? Hindi po ito registered. Meron kami natanggap before na application 2021, pero ito, this was cancelled at the instance of the applicant. Sa ilalim ng Presidential Decree 442 as amended, Labor Code of the Philippines, yung pong mga taong direktang kumuha sa mga manggagawa para ibigay sa iba, yun ang may pangunahing tungkuling magbayad ng lahat ng araw na pinagtrabaho ng mga manggagawa. Bawat araw ay pagkakakulong na 3 taon. So bilangin nyo na po yung araw, hindi po kayo nakakapagpasweldo. Ako po si Manuel Tamundong, taga Pasay. Kinuha ni Ted bilang construction worker. Subcon sa kanya. Ilan kami? Actually, 53 kami. July 26 ang start ng trabaho. Bilang kami ang kakasa ng mga bakal na gagamitin sa construction. Na-install namin ng bakal, mga poste, mga biga, mga retaining wall, RC wall. Yun para makapag-billing. Kaya nag-submit ako ng billing kay Barcarse na pagkasundo ang unang linggo, dapat makasahod na kami. Wala. Pangalawang linggo, nag-submit kami ng billing, wala pa rin. Pangatlo, pang-apat, hanggang ngayon wala pa. Sana naman na architected, maawa ka naman dun sa mga nagtrabaho na umulan, umaraw, umiinit na hanggang sa may nagkasakit. Ibigay nyo naman sa kanila yung nararapat na sahod, yung pinagpagura nila. So, nirereklamo nyo yung amo ninyo, or should we say, yung architect na contractor. Ano pong nire-representa niyang construction firm or company? Architect. So, coming from his name, yes. Ted Barcarse, Architect. Yes. Construction, yun yung pangalan. Yes, sir. Saan to nakabase? Ayun sa nakita kong sa uniform niya, sa Quezon City, sa may Pilaang. Quezon City. Alright. So, kayo po, ano po yung ano nyo? Mga construction worker, pero ano yung scope of work? Mag-installa ng bakal. Installation Opo. ng bakal. Opo. Okay, so lahat kayo ganun yung trabaho? Yan lang po. Okay, so yung reklamo ninyo, kayo yung gumagawa niyan, hindi kayo nasahuran sa ginawa nyong serbisyo? Yes, sir. Gawa kasi ang usapan po kasi namin, Pacquiao system. Kagaya ko, subcontractor ang tinatawag. May nakausap po nga yan si Ted Barcarse na sinabkon din niya sa isang GenCon. Okay. Bali third party na ako, subcon. Weekly accomplishment billing po kami. Saka magbabayad. Yan kung ano yung mga nagawa nyo, yun yung babayaran. Kaya tinawag na pakyawan. Ibibiling po yun. Ibibiling ko yun. I-check niya. Bahala siyang magpa-check doon sa GenCon kung tama o mali. Ano po yung posisyon? Ako po ang kausap mismo ni architect. Opo. Ako po mismo ang kausap ni architect na magsusupply ng manpower gagawa. Ilan po ang nakakot ng mga tao? Naging maximum of 53. 53. So, yung sinasabi nyo po ba, 53 kayo na hindi nasahuran? Eksakto po. Ilang buwan, serbisyo, yung hinahabol ninyo ngayon? Mahigit 1 buwan. Ngayon naman, yung nagiging problema is itong si architect ay merong billing. Opo. Magkano itong billing na to? Ang first billing ko po is 100. Hindi, kabuuan na. 261. 261,000 yung inahabol mo at itong si architect ay dapat singilin dun kay kumpanya. Opo. Tama. So, ngayon naman, nung sinisingil mo siya, ano ang sinasabi ulit sa'yo? Hindi pa nababayaran, walang pera. Hindi nababayaran, walang pera. Baka kasi ngayon, nagkakaroon din ng problema itong si architect na mabil si mismong GenCon dahil siya mismo ay may problema kay GenCon. Posible kaya yun?
Pwede rin, sir. Well, whatever the case is, kung meron problema itong si architect or wala, dapat siya ang sasagot dun sa inyo kasi kinuha niya ang serbisyo ninyo. Wala kayong any role or any importance dun sa GenCon. Dahil wala naman kayong personality dun sa GenCon dahil ang katransact nyo dito ay si architect. Ngayon ba, nahihirapan kayo? Kasi magdadalawang buwan na sa September 26, wala kayong sahod. Wala po. Gaano kahirap? Nagkautang-utang na lang kami. Siyempre, may mga pamilya din kayo sinusuportahan. Doon kayo nahihirapan talaga. Sinubukan niyo bang makiusap or kausapin tong si architect para bayaran na kayo? O anuhan man lang, bawasan man lang yung 261. Nung unang-una kasi, sabi niya, punta kayo sa site at i-check natin yung billing na ginawa niyo para mabayaran ko. May emisary siya na pinadalang para i-check. Ang problema doon, hindi naman marunong yung pinadala niya na tao na dapat siya sana ang pupunta doon. Sabi ko sa kanya, sir, dapat kayo po ang pumunta sa site. Mag-usap tayo dyan, i-check natin yung ginawa ko kung tama o mali. Kayo na bahalang magsabi doon kayo. Siguro para makuha natin yung panig ni mismong architect, sasagot siya ngayon si Architect Ted Barcarce. Magandang umaga sa iyo. Ang naging usapan namin noong July 22, pakyawan siya. Kontrata ko po dyan ay 4 na piso at saka 10 centavo per kilo. Hindi daw ikaw nagpapakita or nakakausap kapag sila ay nagbibiling weekly? Hindi po. Nakapagbayad nga po ako sa kanila ng cash advance ng 10,000 noong Monday po yon. So, nagsimula po Pero siya sir, sa bakit akin. po cash advance? Hindi ba dapat kung meron na silang nagawang serbisyo ay dapat po mabayaran na sila? Tama po yon. Ang sinasabi mo kasi is cash advance na 10,000 na ito. Tama po ba? Apo. Bakit sir hindi, just get straight to the point. Bakit hindi mabayaran ng mga tao na to? Yun naman yun eh. I don't care kung late ang report, late or whatever. Dapat ikaw yung gagawa ng paraan para mabayaran kayo ng GenCon. Tama ba? Martes po, nagbigay po ako ng 10,000. Biyernes po, nagbigay po ako ng 24,075. Sunday po, sinettled ko po yung kanilang canteen dun sa pinainan po nila. So, pumatak po, ang binayaran ko po totally, nasa 50,575 po. 55,000, pero magkano pa ang remaining balance mo sa kanila? Yung sinubmit nila sa akin, pumatak po siya ng almost 90,000 kilograms. Ang eksakto po nun, 90,000 kilograms. So magkano ang conversion nun? Sakto po na binigay nila sa akin first na billing, 49,630.25 kilograms. Okay po. Sumunod po, 38,071.06 kilogram. Yan po yung billing nila binigay sa akin. Ngayon, sinubmit ko po yan. Lumabas po, nung binigay sa akin ng GenCon yan, ang binigay lang po sa amin, nasa 25,000. Okay, ang tanong ko is bakit si GenCon ay 25,000 lang ang binigay? Binabayaran na ako ng GenCon ng 25,000 kilograms, hindi ko po tinanggap yon. Hinintay ko po muna na ma-reevaluate po yon ng GenCon para po mabigay yung para sa kanila. Okay. Kasi yung first po na binigay nila sa akin at binigay sa akin ng computation kasi mag-approve po niyan yung GenCon. Bakit nagkaiba ang numero, 90,000 tapos 25,000 lang yung sa GenCon? Bakit napakalaki ang disparity? Yan po yung pinakiusap ko dun sa project manager, si Engineer Wilson. Pero hindi ba dapat, sir, prior to the project, dapat mapapag-usapan na certain numero na pwede lang gawin at gampanin? Noong pong first na Friday po yun, okay, sir, diretso na. Ang daming kwento. Tinatanong ko is bakit hindi nagawa ng paraan nung bago simula ng proyekto na ito lang dapat yung range na gawin ninyo? Bakit umabot sa punto na may umabot sila ng 90,000? May nagmo-monitor ba? May nag-check ba dito sa ating mga pakyawan? Kasi di ba dapat trabaho ninyo, sir, bilang architect dapat or nagpapakilalang architect na dapat asikasuhin at i-monitor ang mga tao ninyo? Bali, yung po rin yung tinanong namin kay GenCon. Hindi sir. Ang tinatanong ko sa'yo, kasi ang mga tao mo ang umabot ng 90,000. Bakit ikaw hinayaan mo umabot ng 90,000 kung 25,000 lang inalat ni GenCon? Bakit mo hinayaan gumawa yung mga tao na umabot ng 90,000 kung 25,000 lang yung sinasabi ni GenCon? Yun yung hindi masagot kanina pa eh. It's between you and GenCon. Hindi dapat involved yung mga tao na kinuha mong pakyawan kasi ikaw lang naman yung kausap ng GenCon dito. Tama po ba? Tama po. So, ibig sabihin ko dito, bilang isang architect at kinuha mo ang mga tao na to, hindi mo pa pwede na ituturo si GenCon.
Bakit? Dahil unang-una, merong mga pamilya itong mga to. You cannot sacrifice the said labor just because you're waiting on GenCo na umaabot na ng ilang buwan at wala ng pera pantusto sa kanilang pang-araw-araw. Kung titignan mo, sir, kung may lapses dito sa part mo hindi sa part ng mga tao. Kasi dapat ang architect ang nag-guide sa mga foreman, sa kanilang mga tauhan. Kayo ang naghahanap ng tao, kayo ang nangangailangan ng tao. Tama po ba? Tama po. So since kayo ang tumatayo na principal, kailangan nyo gampanan ang responsibilidad na asikasuhin ng inyong mga tao. Tama po ba? Ganito, sir, papasalitain ko yung mga lumapit sa amin ng mga construction worker. Sir, para sa inyo, ano bang hiling nyo ngayong araw sa kanya? Lumabas na personal. Yan si Ted Barcarce. Kasi ang sinasabi nyo, walang nagsusupervise or nagche-check sa mga gawa ninyo, di Eksakto, ba? wala. Architect, yun yung naging problema. Tumbukin na natin kasi gawa sila ng gawa. Hindi kayo nagsusupervise o yung tao daw na pinadala nyo, ayon kay Sir Manny, wala naman daw kaalam-alam dun sa ginagawa. Ang nangyayari kasi, turo ka ng turo ng tao, kailangan mo gampanan na may responsibilidad ka na kailangan akuin, which is yung mga tao mo. Okay, well, anyways, ganito muna, makinig ka muna dyan, kakausapin at babalikan ko muna si Attorney Batas dito. So, nandyan na ba sa linya si Attorney Batas Mauricio Bitag Lloyd? Magandang umaga, Attorney Batas. Kung pwedeng kilusin para mademanda tong si architect. Meron po kasi siyang pananagutan, siyang direktang magbayad. Of course, sasabihin niya, dinala ko sa isang kumpanya to, doon talaga sila nagtatrabaho. Pero sa totoo lang po, sa ilalim ng Presidential Decree 442 as amended, Labor Code of the Philippines po yan. Hanggang sa ngayon, umiiral yan. Yung pong mga taong direktang kumuha sa mga manggagawa para ibigay sa iba, yun ang may pangunahing tungkuling magbayad ng lahat ng araw na pinagtrabaho ng mga manggagawa. Ang importante, nakaganap ang mga manggagawa regardless of the evaluation. Wala pong pakialam ang mga tao niya. Kumanap kayo ng paraan. Yung po remedyo nyo dyan. Otherwise, ang abogado po ng ipabitag mo, si Attorney Batas Mauricio, kikilos para mademanda na kayo dyan. So ngayon, matanong kita, ano ang gagawin mo, na kagaya ng sinabi ni Attorney Batas kanina, na remedyo para at least magawa ng paraan itong mga tao kasi meron silang kailangan mga pamilya na pakainin at sarili nilang pakainin? Maaaring magawan ko po yan ng paraan hanggang po mga Miyerkules po next week. Hanggang Miyerkules next week? Okay, Apo. matanong ko yung mga tao. Kaya nyo pa bang maghintay hanggang next week? Ang hindi ka kakain ng ilang oras, 3 beses ang araw. Yan pa kaya, next week pa? Miyerkules ngayon. Huwebes, Biyernes, Sabado, Okay. Relax. So, sabi po ng Presidential Decree 442 as amended, bawat araw na hindi po kayo nagpapasahod sa mga tao, kipakyawan man yan o kung ano man yung trabaho nila, pananagotang kriminal po yan. Bawat araw, pagkakakulong na 3 taon. So, bilangin nyo na po yung araw, hindi po kayo nakakapagpasweldo. At bilang abogado, sa pahintulot po ni Ginoong Carl Tulfo at ng kanyang mga co-host, pabitag mo, please consider this as a formal demand prior to the filing of a criminal case against you for non-payment of wages under the Labor Code of the Philippines. Kayo, matanong ko, ano bang pagka nandun si architect kasama ng ibang tao, anong kausap sa kanya? Paano siya nagpapakilala? Architect pakilala niya. Matanong ko lang, ikaw ba ay talagang licensed architect? Hindi po ako board passer pero architect ako. Kompleto ko ba ng dokumento at papeles? Hindi po. Okay, so hindi ka licensed architect, so bakit ka nagpapakilala bilang isang architect? Architect Builders po kasi yung aming kumpanya po. Okay, architect builders. Pero ikaw ba, sir, ay isang architect talaga? Bakit yung kilala mga tao sa'yo or architect? Tawag lang po sa akin kasi nga architect builders po yun. Patay tayo dyan. Sana nandyan si Attorney Batas. Hindi pwede yun. Architect builders po kasi yung kaya ano ko, kaya bakit architect mo inahayaang tawagin kang architect? Di ka naman pala board passer. Hindi ka lisensyado. Ako, nagkakabistuhan tayo dito dahil sa problemang ito. Para mas malinaw siguro, dahil siya naman, may pag-amin naman talaga siya, let's double check with mismong Chief Monitoring Enforcement Division or PCAB, Philippine Contractors Accreditation Board. So let's ask itong si Attorney Jinky Ann Cruz, Chief Monitoring Enforcement Division ng PCAB or Philippine Contractors Accreditation Board. Matanong ko lang, Mama, ito bang si Sir Ted Barcarce ay isa bang licensed na architect or contractor? Sir, based on our records po, Architect Ted Barcarce and or Architect Builders Incorporated is not registered with PCAB po. Ano ma'am yung problema nito or magiging balik ng batas natin dun sa ganung klaseng sistema? Based on our laws, that is RA
66 as amended by RA 11711, it is prohibited po for any person or any contractor to assume or engage in construction business without a license, and the penalty of which is less than 100,000 but not more than 500,000 plus equivalent of 1/10 of 1% of the project cost, and they are also prohibited from obtaining a contractor's license within a period of 1 year. Yun po yung magiging penalty namin after due process of hearing and issuance of summons against the said contractors po. Okay. Attorney Jinky, would you need our complainants to go there sa opisina nyo? Or automatic na tong papatawag nyo na tong nagpapakilalang architect? Actually, ma'am, we can issue a investigation motu proprio on Ayun, motu proprio. Regarding po dito sa contractor na si Architect Ted or sa company po niya, we will issue na po a summons and set for hearing. Ang problem lang po namin, ma'am, wala po kaming details and address of the Architect Ted Bercase po. Okay. Ma'am, regarding naman dun sa mga detalye na kailangan ninyo, wala naman problema. We'll be fully coordinating also as well sa inyong tanggapan para magawa ng paraan also as well with your, in any way na magawa ng tanggapan natin to assist your motu proprio investigation. Thank you so much po, sir. Sir Ted, paano to? May gagawa mo ba ng paraan or ano? May pera nang pwedeng pick upin, no? Dun sa GenCon mo. Bakit hindi mo napuntahan yun? Puntahan mo siguro, diretso mo na lang dito sa mga tao na to. Or if not, gawan mo na lang ng paraan para makuha yung buong halaga na sinisingil nila sa'yo. Tatawag po ako kay PM para po maayos po yung problema na yan. Pero sir, kailangan dapat by this week, Thursday, or if not, Okay lang Friday. po ba, sir? Pinakamaaga po, Monday po siguro, sir. Baka po pwede po. Tatanungin namin yung tao, hindi dapat kami. Tatanungin namin yung mga tao kung okay lang sa kanila kasi sila yung apektado dito. Mayroon pa namang Huwebes, Biyernes, hanggang Sabado. Yung Lunes, matagal na po yan. Sige po. Sige po. Magpakita lang siya. Gawan nyo ng paraan, sir, Sabado, Sige and po, sir. nakamonitor Apo. din kami, sir, sa kanila. And as well, Tama dun sa po, mga sige po. mangyayaring kaganapan. Itong si Attorney Leo Lazo ng Chief of Adjudication and Enforcement Division or BPLD. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Attorney, matanong ko lang kasi meron pong lumapit sa amin ng mga construction worker na meron daw isang company na pangalan na Arcted Builders. Arcted Builders. Is this registered under Quezon City BPLD? Hindi po ito registered. Meron kami natanggap before na application 2021, pero this was cancelled at the instance of the applicant. This establishment, Architect Builders Incorporated, located siya allegedly dito sa Unit 421, Viña Residences, Phil-Am, Quezon City. Pero ito po, cancelled po ito yung application niya. Okay, so cancelled siya. Pero kung babalikan talaga natin, wala talagang at all na running permit as of today. Tama po ba? Tama po. Okay, so ano magagawa, sir, ng inyong tanggapan dito since nalaman ninyo na may isang negosyo na tumatakbo na walang mga permit? Right now, sir, ito po ay magiging subject for inspection po namin, and if warranted, mag-i-issue po kami ng notice of violation against this Architect Builders Incorporation. Okay, sir. Kasi actually, nalaman din namin from mismong PCAB, we also called yung PCAB kanina, na kung saan ay wala din na sinasabing accreditation or mga licenses or permits na talaga nagpapatunay na sila ay affiliated with the Philippine Contractors and Accreditation dito sa Pilipinas. So I think, sir, napakahalaga din yung magiging yung papel dito, sir. Sige, sir, attorney, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Napakahalaga inyong pahayag ngayong araw. Okay, ganito, gampanan mo yung responsibilidad mo dito sa mga tao mo. Wala na tayong kailangan pag-usapan, but just be prepared dun sa magiging mga susunod na hakbang ng ating gobyerno, okay? Okay po. Okay ba yung naging usapan na Friday? At least Saturday. Saturday pala, sorry. Actually, so, at least kahit papano na nagawa ng paraan kasi medyo lax-lax pa itong si Ted Parang walang sense of urgency. Parang kayo pa yung kailangan maghintay bago niya gawin Hindi ganoon. Alam mo, sa totoo lang, puro tama na nga ito, puro bukol na sa ulo Di ba? Ang daming violations, walang licenses both sa PCAB saka sa BPLD, tapos paghihintay ng Wednesday. I think it's not fair. So ngayon naman, balikan naman natin ngayon si Attorney Batas Mauricio for the final advice and final words para sa ating mga construction worker. Aking may papayo sa inyo, batay po doon sa nauna nating sinabi kanina. Hintayin po natin
dahil mukhang wala naman tayong mapipiga dyan sa kausap nating engineer o arkitekto, yung kanyang pangakong Miyerkules. At kung sakali po na wala sa pahintulot po ni Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo, kikilos po kami at nang sa ganon, mabigyan siya ng final formal written demand letter bago po natin siya sampahan ng kaso paglabag sa Labor Code of the Philippines sa hindi pagbabayad ng sahod. Lalo't higit pagka po napatunayang totoong walang lisensya itong mga tao ito ng kumpanyang ito. Yan po'y maliwanag na estafa. Hindi na lamang po yung kumalap na mga manggagawa ang mapaparusahan ng karagdagang 6 na taon bawat estafa, bawat taong niloko, kundi pati na po yung Pangulo niyan, yung board chairman niyan, yung board of trustees niyan, at lahat po ng executive officers na nagsasabing nagpapatakbo sila sa kumpanyang yan. Sabay maliwanag po Ginoong Carl Tulfo na panluloko yan at maraming salamat dito po sa mga ahensyang mag-iimbestiga matapos po silang makapanayam ng Ginoong Carl Tulfo dito po sa Ipabitag Monde Ben Tulfo. Okay, maraming salamat po Attorney Batas Mauricio. Ngayon naman, no, balik na tayo sa inyo. So, okay na ba tayo ngayong araw? Okay na sa napag-usapan. So, kami ay tututok pa rin sa inyo. Kaya asahan namin na may update din kayo. So, sa inyo, no, sa inyong mga grupo at dun sa iba nyo din kasamahan, pasabi din na maraming salamat sa pagtiwala dito sa tanggapan namin. Okay? Maraming salamat, sir. Okay, maraming salamat din sa inyo. Kaya dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ay nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban kayo di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.